Balita naman sa mga lalawigan, bigo ang mga pulis na arestuhin si Kingdom of Jesus Christ founder Pastor Apollo Kibuloy. Sa bisa ng bitbit nilang search warrant at warrant of arrest, sinalakay ng PNP at CIDG ang ilang properties ng pastor kahapon. Kabilang sa mga pinasok ng PNP Special Action Force at CIDG ang Kingdom sa Davao City. Habang nangyayari ang search operations, nagtipon-tipon na sa entrada ng Kingdom ang mga taga-suporta ng pastor. Hinalughog din ng mga otoridad ang Glory Mountain at Prayer Mountain na posibleng pinagtataguan ng pastor. Itinuturing ng pugante ang pastor na nahaharap sa mga kasong sexual at child abuse sa Pilipinas. Wanted din sa Amerika si Kibuloy na sangkot umano sa human trafficking. Nauna nang itinanggi ng kampo ng pastor ang mga parata. Umanay suspindihin daw si Davao City Mayor Baste Duterte ayon sa mga source ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa isang panayam, sinabi po ni Roque na pangunahing dahilan ng suspensyon ang pagsali po ng mayor sa mga rally laban sa Administrasyong Marcos. Alam daw ng mga empleyado ng Davao City Hall na ihahain anumang araw ang naturang umanay suspension order. Matandaan pong binanatan noon ni Mayor Baste si Pangulong Marcos Jr. sa ganapong prayer rally sa Davao City. Pinagbibitiw niya pa sa pwesto ang Pangulo. Wala pang pahayag ang Malacanang at ang DILG sa umano'y suspension ni Mayor Baste. Nauna pong sinabi ng alkalde sa isang pagtitipon sa Davao na tsismis lamang ang napapabalitang suspension sa kanya at hinimok ang kanyang mga lokal na opisyal na magpatuloy lamang sa kanilang mga tungkulin. Kailangan ng taong bayan yan, kung magsususpend ka, siguraduhin mo naman na medyo matindi yung akusasyon sa kanila. No? Pero ngayon, indiscriminate na po. Kaya nga ang tingin ng marami ngayon, ginagamit yan sa mga laban ng administrasyon nito. Yan po ang tinig ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa pagpapatuloy naman ng raid sa Pogo Hub sa Porac, Pampanga, ilang uniforme umano ng Chinese military ang natagpuan ng mga otoridad. Kabilang na po rito ang ilang uniforme na may mga letrang PLA o People's Liberation Army. Yan ang armed wing ng Chinese Communist Party at pangunahing fighting force ng China. Kaya naman iimbestigahan na ngayon ng PAOCC kung mayroon nga bang mga sundalo ng China na nagpapanggap na empleyado ng Pogo. Matatanda ang unang sinalakay ng mga otoridad ang Pogo Hub sa Porac matapos makatanggap ng umano'y kidnapping at torture sa compound. Pinag-aralan po ngayon ng lokal na pamahalaan ng Baguio ang posibleng pagpapataw ng congestion fee sa mga sasakyan na dadaan sa Central Business District ng lungsod. Galing po ang proposal sa panukalang Smart Mobility Project ng Metro Pacific Tollways Corporation. Sa ilalim nito'y gagamit ng mobile application ang mga pribadong motorista para abisuhan sila kapag pumasok sila sa CBD ng Baguio. Dito ho idadaan ang abiso na kakailanganin na magbayad ng 250 pesos na congestion fee sa loob ng 24 hours. Kapag ipinatupad, posible po daw umabot sa 20% ng mga sasakyan ang mababawas sa mga pangunahing lansangan sa Baguio. Sugatan naman ang isang babae matapos gilitan ng dating niyang nobyo sa Talisay City, Cebu. Base sa investigasyon ng mga pulis, inabangan ng sospek na isang taxi driver ang biktima. Nagalit ang biktima sa sospek dahil paulit-ulit daw siyang kinukulit nitong makipagbalikan. Kaya para matigil na, ipinablatter na ng babae sa pulis ang dating kinakasama. Bukod dito, nagdilim din daw ang paningin ng sospek nang malamang may bago ng boyfriend ang babae. Sinubukan pang makipag-usap ng biktima sa suspect pero nauwi rin ito sa pagtatalo. Dito na nangyari ang krimen. Di naman itinanggi ng suspect ang krimen pero giit niya, pinagtaksilan siya ng kanyang ex-girlfriend. Naharap ngayon sa frustrated homicide ang suspect habang nagpapagaling ang biktima. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.